manhunt towards the end na lang. Mm-hmm. Pag-usapan natin yung durugan sa Manila! Mark! Anong latest sa durugan? Ngayong araw. Kanina pinag-uusapan natin si Congressman Joel Chua. Kasi up until today, kanina, walang kalaban sa Congress race kay Congressman Chua from the side of Yorme. Oh, interesting. Oo. Siya lang ang walang kalaban dapat. Nagkaroon siya ng kalaban kaninang umaga lang. It's like, may update after nung hearing. Ay, pwede yan. Do you think may kinalaman dun sa nangyari na bamboozle siya ni Sarah? Hindi, wala. Pero yun nga, it's a tough last 2 days for Congressman Joel Chua. O, kaibigan natin nga, pero kaninang umaga, another councilor from the camp of the Lacunas jumped ship to the camp of Isko. So the count now is 20-18. 20 kay Mayora, 18 kay Yorme. So close na. So dalawa na lang, majority na yung... Isa na lang, tayo na. Isa na lang tayo na. What makes this more interesting, the councilor who jumped ship is the sister of Vice Mayor Yul Servo. Okay, so Vice Yul Servo, nandun pa rin kay Mayor Lacuna. His sister jumped to the side of Isko. At hindi lang nag-jump sa side ni Isko, she will run as the congresswoman of Isko against Joel Chua, who is the... So, medyo malakas to. Top councilor itong si Number one eh. Kasi ano nila yan distrito ni Yul Servo yan eh. Malakas sila dyan eh. So, ang tanong ko, anong sinabi ni Yul Servo? Hinintay so far. Hinintay ko pa. Actually, hinintay ko pa. Dahil malakas din si Yul Servo eh. Kaya apparently, malakas din yung kanyang kapatid. Oo. Yun nga eh. Parang kung ikaw yung nando sa side ni nung nila Mayora, nung admin sa Manila, iisipin mo ba na itong paglipat na to ay walang basbas nung kanyang kapatid na Vice Mayor? Tawag yan, sowing the seeds of victory. Yan yung trabaho ko dati. Medyo get the ball rolling. Sowing the seeds of intrigue. Marites as a weapon of mass destruction. So, tatakbong congresswoman itong si sa Team Yorme, itong si Apple Nieto, na Councilor Apple Nieto. So, medyo maganda yung laban sa Hindi siya District RJ Nieto related. Hindi siya related. Hindi naman masyado. Oo. Pero ito yung district kung nasaan si Mocha Uson. Yon, grabe. She is running for grabe councilor. Naman yung Manila. So, hindi Congress. Paano hindi. Nung unang labas kasi, Congress daw eh. Siguro kung walang lalaban kay Congressman Joel Chua, baka si Mocha yung tinapat. Okay? So, ayun. So, syempre, kasama ni Mocha dyan, sila Banat Bay and all that. So, baba din sila sa district sa Manila. At another one is basketball legend si Bong Alvarez sa side nung si Yorme. And yung isa, yung friend ko din si Chris Tagle is also running there. So yun nga, 2018 na yung sa councilor, dalawa na lang. Sila Yorme na yung majority. Mababalik na yung seat nung si Yan Yan. Narinig mo yun? Oh yeah, si Yan sa Yan. SK. Yeah. Oh wow. So, ayun, issue pa rin yun kay Vice Yul, yung pagtanggal yung mga natitira sa mga ERAP, no, na hindi naman ganun kalaki na, saan pupunta yon? Hindi kasi after ERAP loss, all of them jump ship to, everyone who won, jump ship to Yorme. Wala kasing natirang remnants masyado nung ERAP administration. They moved out na eh. They moved to back to San Juan siguro or pero wala na masyadong wala na masyadong Atienza, what about Atienza? It is another interesting. Interesting, di ba? Same district District 3. Case ko yan, di ba? Ang The Atienzas. Except. There's always an exception. Always an exception. Si Councilor Mayle Atienza, who is sa side ni Mayora, dyan sa District 3. Yun. So kung yung councilor ni Mayora, ang kapatid is running for Vice Mayor ni Yorme. O sa yung councilor ni Yorme, yung kapatid is running for Vice Mayor ni Mayora. So parang nagpalitan sila ng kapatid. Mayroon na diagram dito, no? Si Maceda. Maceda sa District 4, yung kanyang wife is running for congresswoman. Yun yung papalit. Sa side sila ni Mayora. So, Mayora has 5 out of the 6 congressman sa Manila. So, 1 lang yung naiwan kay Isko, which is yung distrito niya, si Congressman Jonicio. The rest, Roland, Joel, Abante, Maceda, and Cheng na kay Mayora. Sino itatapat ni Yorme kay Abante?
Very councilor, high profile. Joey Uy. Very high profile ngayon si Abante. Oo, si Joey Uy. Yeah, exactly. Councilor din sa District 6. Regular na ang siya sa lalaban. kabilang channel. So yun yung yata. mga nagiging So diba tumalon kay Yorme. Parang yun ang bagong Ronald Llamas ngayon. Oo, Tinalo so pa with ako. hopes Okay, na, sorry, sila yung Ronald. lalaban as congressman. Moving on. So Moving yung mga maagang tumalon kay Yorme na councilors, I'm planting sila seeds yung of- nabasbasan sila yung na-endorse Sorry, ni Yorme Mark. as congressman. Sorry. May ibang bardagulan din. Sabi ko, si Abante na nag-reply sa kanya sa kabilang channel. Parang every 2 days, andun na naman si Abante. Ano yun? Sowing the seeds of intrigue. I'm doing my Ronald Kaibigan Llamas ko sila moves. lahat. Kaibigan ko din. Even si Abante, yung daughter niya, si Ma'am Princess, is also a good friend. Pero yun nga, yung mga maagang tumalon kay Isko na councilors, nakuha nila yung basbas ni Yorme to run for Congress sa distrito nila. Si Villanueva sa 4, si Joey Uy sa 6. So sila yung lalaban dun sa mga incumbent doon. Yung dalawang nag-aspire na lumaban din for mayor, tuloy ba yon? Si Sam Versosa is also running. Ang ganda nung ginawa niyang social media nitong baka sabihin puro Yorme ako, pero Sam Team Versosa Rian! namigay siya ng 100 na show my cards. Wow! show He my has my show vote. cards. Haba naman PC nun eh. Oo. Pero, parang ang pero maganda. mahina siya. Ang layo niya sa Ang survey. layo niya sa survey. Yun Malayo Ano siya. gusto niya mangyari? Nagtatapon lang siya. Like, what does he want? Mahaba PC nun. Petty cash lang yun. Hindi kasi dual purpose din. You can use it for sa party list niya. Diba? Right. Tutok Sakaling to win is umatras also siya. still So, running. it fertilizes many soils. Oh, Kumbaga, so eh. yun naman. So siguro tinitingnan niya how far he can take it, pero kailangan niya muna lagpasan si Mayora sa surveys. So pag nalagpasan niya yon, then doon siya papasok sa Si Angping ba tutuloy pa? Isa pang sobrang baba sa survey? Oo hindi ko narinig lately kung anong plano. So siya dapat yung tatakbo sa District 3 pero she to pursue sa mayor. So Manila pa lang, grabe, no? Ang dami tapos yung sa District 2 at 5, ang lalaban, yung dating mga kalaban nila Isko. Carlo Lopez of the Lopez clan and Congressman Lopez. Congressman Lopez and Amado Bagatsing, nakalaban ni Mayora last election for mayor. So, nung photoshoot, magkakasama kami si Congressman Amado. So, ayun na, and Kaya siguro nachichismis kayo ng mga digong. Dahil si Amado, digong yun eh. hindi, pero kasi Planting the seeds. Mark, bumawi ka naman. Ako, bumabawi na ako eh. Hindi, iba pag local eh. Iba pag local. Hindi masyadong, everyone is welcome. Pero I think nakikita ko din kanina, si former Mayor Lito Atienza is trying to run again for Congress sa party list. Yung kanyang buhay. May nakita na ako mga poster kanina. So, yun siguro. Grabe, no? Mainit-init ang binubuhay Manila. din nila. So, yun yung mga Alright, Manila. I think we're getting towards the end of this episode. Pag-usapan natin the man of the hour, Harry under manhunt, Roque. Sir Ronald, medyo, I think, emotionally nagre-recover pa si Mark, especially dun sa mga seeds of evil na pinaplant mo. Seeds of intrigue. Habang nagre-recover. Kasi last time nung pinag-usapan natin yung Isko, di ba Zoom yan? Nakita-kita dun sa gilid. Parang depressed ka na. Tapos na yata ang karir ko dyan. Tapos kami ni Ronald, ang laki ng ngiti namin. Like, sorry na lang. Planting the seeds. Amazing people. Great Pero people. gusto mo talagang sagutin ko yung manhunt. Kasi kanina, Manhunt, gusto mo sagutin kanina ko. kasi behave ka, di ba? Ang sagot ni Justice Carpio doon sa mga hindi sumali sa akin, kasi sabi ni Justice Carpio, it's a technicality issue if it's a manhunt or not. I think Ronald was thinking in a different technical sense. Wala akong sinasabi, ha? Legal analysis to, ha? Legal analysis. And for the first time, nakita ko si Sir Ronald. May caveat na. Kasi Sir Ronald yung parang wala man lang bahit ng duda sa sariling analysis. Walang caveat, hindi, ito talaga mangyayari. Tapos yung hindi nangyari yung sinabi niya, hindi naman 100% sabi ko. Like parang, kasalanan mo yan, ba't ka naiwala sa akin? Tapos kanina parang ginagawa ni Justice Carpio din yan. Hindi ko naman sinabi 100% yung ICC. Parang, what's going on here? Like, nilaglag niyo akong lahat. Diba? Like, this is crazy. Laglagan. Wow! Parang kanina pa kayo naglalaglagan na talagang bahala kayo pag akong gumanti ako. Okay guys, ito Sir Ronald. What is the political... Naka-recover na si Mark. Okay, Mark,
Back from Manila. Woo! Welcome back to QC. Ay, nasa matay, Pasig. Hindi, may gusto din akong bago kay Oy, Tatay. binalitan. Bago kay Tatay Harry. Hindi, yung pag-aresto kay Christopher Lau. Yun, sa Davao. Oo, sa Davao. At merong latest, nahuli yung kapatid ni Michael Yang sa airport ngayon. Ayun lang. So, I haven't seen that. ang daming nahuhuli ngayon. Shogun Mga moment. mga kalaban nila. So, tama pa rin. September is the big month. Wag nila sayangin, no? So, nagtataka lang ako, bakit nakapag-bail itong si Lau? Mababa ba yung kaso na sa kanya? Baka several cases yan. Baka yung isa isang lang kaso available, yung isa hindi. Yung iba hindi. Okay. Parang si Kibuloy, di ba? May Hindi, pero available. nasa custody pa rin siya Pag ngayon. plunder kasi yan. Pag plunder yan, hindi available. Pero siya, nasa custody pa ba siya o naka Hindi ko sure. So hindi pa din sure Hindi kung ko sure kung anong kanya. Pero I'm almost sure meron siyang kaso na non-bailable. Okay. Wow. So ano ang chances kaya na itong sila Lau, itong kapatid ni Yang will kakanta or will, Hindi si Yang. Magda-drop. hindi Hindi si Yang. hindi Si Lau pwede. Sila, Si Duque pwede. No? Pwede nilang ikanta yung isang mas mataas sa kanila na mas Si principal. Duque, isa pa. Si Duque ba wala pang Oo. warrant, wala pang ano? Hindi ko nasubaybayan, no? Oo. Pero Sabi niya maraming Ferrari. pero sigurado ko Hindi ka naman, marami daw Ferrari. sigurado ko may nakaamba na kaso ron. Kung hindi pa naisampa, no? Pero yung si Yang, iba 'yon. Ibang Mga yun. principal 'yan, no? Ibang usapan yun, Yung no? magkapatid na Formally. Yang, no? Yan yung mga Formally. principal sa Pogo, no? Yan yung Anong kaso nung sa kapatid ni Yang? Baka itong sa Bamban, no? Dahil nandun oo. yung pangalan niya sa board. Okay. Oo, baka yan. Pero ano to, Senate Congress din or may warrant talaga siya? Sa PAO? Tingin ko hindi lang Senate Congress. Tingin ko may warrant May din warrant siya. talaga, Oo. okay. Oo. Parang si Alice Goo. May mga nakasampa na kaso sa korte. Pero ang dami kasi, kaya hindi mo subaybayan lang. Oo, medyo. Ang dami, Kailangan no? ng Venn diagram dito. O Ano Matrix. Kailangan mo Oo, ng Matrix. na. Kailangan mo ng Matrix. Pogo Matrix. So, Oo. para makabawi-bawi man lang. Ito may kaso na. Ito available. Ito Ronald, hindi. No, Sir et cetera. Ronald, I will give you the privilege of painting the matrix of mga kalaban ng bayan. Diba? Makagandi Enemies of the makagandi man lang. Oh. versus kadiliman. Ito yung kasamaan, ito yung kadiliman. Pero ito yung Kadiliman Season 1. Yung mga ganun. diba? Parang naano ka, parang ang dami na-aresto sa Davao. Ba't nga parang sa Davao sila nagtatago lahat, no? Nagpapahuli kay General Torre. Baka diba? nandun yung mga bunkers at saka mga tunnels. No? Doon Tunnels ni in-invest Kibuloy. yung infrastructure. So ano tingin mo yung sinasabi ni General Torre sa akin na may parang sinisigurado na hindi mahanap daw? Now, he implied na baka, there could be minors there or something like that. Or Posible, or who knows, or right? perhaps pwedeng mga barel, Pera. pwedeng mga kayamanan. Or tunnel entry. Oo. Dahil Walang search warrant, yung mga yan kasi Video. Ewan ko. Yung mga yung mga Yeah, yan kasi it could be mag-iingat yan sa mga Yeah, bangko yeah. Dahil So, pwedeng maamlay yung mga bangko. So katulad ng ginawa ng mga ampatuan, puro mga kwan yun. Puro mga kahadero yun, no? Interesting, In their yeah. hundreds of millions and even billions. So, Billions, hindi ako magugulat na ganun din si Kibuloy. Kaya Dahil pauli titignan mo daw lang niya. yung kanyang 33 hectare property sa tabi ng airport. Billions yan. Yeah, that No? alone, Billions yeah. yan. No? And these are fixed assets. Paano pa yung ibang assets Yeah, nila? liquid na. Oo. Oo. So, pwedeng teka, baka pag nabuksan yung Oo. mga tunnel, baka kung ano yung... Kaya lumabas na lang. Alibaba cave. Hindi, pero yun nga yung problema ko kasi kung hindi talaga nahanap yung bunker, di pwedeng gamitin ulit yung bunker. Well, kailangan mo mag-issue warrant ng talaga, bagong oo. warrant. Bagong Search warrant. Search warrant talaga, hindi lang arrest Dahil warrant. nung dati kasi, Oo. arrest warrant. Arrest warrant, May limits arrest yun. Oo. Kaya nga sabi ni Torre, nung pinaliwanag niya kay Bato, kay Robin Hood Padilla, at saka kay Bongo, 2 days bago nahuli si Kibuloy dun sa Senate hearings sa Davao, pinaliwanag niya yung difference between a search warrant and a warrant of arrest. Arrest, Dahil yeah. ang sinasabi kasi nila Torion. Bato, Oo. nila Torion na, teka, wala nga kayong mahanap Bakit tuloy-tuloy pa rin yung paghahanap Correct, nyo, correct. no? Ang sabi niya, hindi to search warrant. This is a warrant of arrest. Indefinite ito. No, indefinite ito. Yung search warrant baka pag hindi mo nahanap yung hinahanap mong armas, yung hinahanap Correct. property yun Yung search Right. warrant is about property, Ito tao material. kasi itong Oo. issue Oo. Ito, dagdag ko lang din kasi may interview kanina sila Tunying tsaka si Jerry Baha. Ito medyo sensitive din yung naging topic nila. Yung dating miyembro ng KOJC
Right. Okay? Parang sinabi niya na yung ang tawag niya mga pastoral ito daw yung mga girls na na some of them pedophile case potentially sinasabi, di ba? Pwede mag-file ng case, and some of them are minsan daw for lack of a better word to use, parang napapahiram. Napahiram kay Duterte. So medyo seryosong allegation 'yon. And ang ano ko lang is gaano ka laki yung potential na pwedeng makaso kay Duterte doon sa because of Kibuloy o lahat ng mga nakikita doon kay Kibuloy. Ano ba siya? Ma-loop in ba siya tingin ko malaki eventually? ang possibility. No? Napapunta tayo dyan. Dahil mismo si Digong inaamin na yung kanilang bituka magkaugnay. Mismo si Digong inaamin yun. No? Buti bituka lang. Yung hatian nila. Kaya nga, ang bilis siya yung naging administrator kaagad. Walang alinlangan. Yeah, the level of trust must be very high, no? Yeah. Ipapa-administer mo ba yung billions mo sa kahit sino-sino lang kung hindi mo kasosyo? Grabe, no? Grabe, no? Or hindi nagpatago sa iyo mismo. 'Di ba? Grabe. I think we're towards the end of this. Ang dami pa natin gustong pag-usapan pero pagod na. For the first time. I think napagod ako na traffic talaga. Napagod ako. Sa kakadepensa. Sa mga atake sa kanya. I think I'm overwhelmed. I'm overwhelmed by the love. Tingin ko mas doon siya napagod yung mga papuri sa kanya ng mga DDS. I think na-overwhelmed ako sa pagmamahal ng mga DDS. Mamaya sa TikTok. Mga clips para puputulin. Nakakapagod ako. Gagamitin na naman nila yung clips. Mamaya nasa video ka na naman ni Banat Bay. Sabi ni Hidayan, ang galing-galing ni Sara Duterte. Katulad sinabi ni Harry, hindi po ito ang labanan ng pwersa, ng kadiliman at kasamaan. Actually, first time ko narinig si Banat Bay, 2022, 2023. Correct. No? First time ko siya narinig. Yung talagang pinakinggan ko siya. No? Ako yung kina-quote niya. Yung mga balot ko kay BBM. Inaway mo si Robin Hood, si Robin Hood, tahimik na siya. Wala na siyang urge. Ano bang... Hindi, marami siyang urge. Saan? Off the record na marami siyang urge, no? Pero we don't hear na much from him, no? Pero yung intellect kasi can only be sustained at a certain level. Wala kang sinasabi, Pero at least hindi siya X-Man. Di ba? Ito na lang. For next week. Yun. Ayan, ito prediction. Impeachment or no impeachment? Next week? Last week na. Huling after nga wala na. November na. Ano lang, may magtapon lang ng yung parang ganyan lang siguro. Ako, willing akong pumusta dahil wager. Dahil yung magkukuan, yung magsasampa ng impeachment. Kilala natin lahat. Pasawa yun Hindi rin nakikinig yun sa kahit sino. Kaya ako mas malaki ang probability na meron. Dahil hindi ko inaasahan mga kongresista magpa-file. Inaasahan ko ay isang pasaway katulad ko. Okay. Pero dapat the congressista hindi kayo mismo. But the congressista will have to for the first time di ka nag-name drop mag-sponsor. Ang tingin ko yung Makabayan Black ang mag-sponsor mag-endorse, no? Dahil apat naman yun pwede nilang matapos yun by next week. Pwede mabilisan yun. That would be an interesting team up. And of course, there was a kind of a memo last year na even if may break sa September 30, pwede tuloy yung hearings. So maybe if it's just first reading of the impeachment proceedings, baka pwede pa rin tuloy yan even if may session break na ang Congress. So it is possible na may pitik-pitik konti tapos may hearing konti. Balik sila sa November. Balik sila sa November and then you never know, there might be an ICC development by that time. So sorry Buljak, we learned the trick. We'll just kick the can down the road. Abangan ang season 2. Welcome back. Pwede debatihan namin to ICC, okay na yan. Yun. Madami ng kaso dito. Alright. Na yun. Alright. Okay. Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa atin. Buti na lang, napagod yung defender ni Sarah. Oo nga, na-overwhelmed
kalma ko sa Buti na lang, Pagbukas napagod. ko ng YouTube ko, pag-click ko, I was ready for all the bashers na DDS. Oh, Purong mga love. Parang, ayan na naman tayo. there is love in the world, Pag-open no? mo ng X na Twitter, Oo. baliktad naman. Ay, hindi pa nila nakita. Di ba na nakita? Nilaglag niyo ako. Hindi ka ba nagkaroon ng I got away. Hindi ka ba nagkaroon ng moment of introspection? Meron. Pero bumalik yung 2015-16 yung akala nila Duterte. Alright, maraming salamat guys. Thank you very much. 2, 1, 0. Yeah. Yeah. That's it. Time's up. Thank you. That's it.